Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga, naloka ako dito sa may bagong app na to dahil legit na same day ako nag-apply. Same day din pumasok sa may GCash ko yung perang iniloan ko dito sa may app na to. At dito nga is pwede kang makapag-loan ng up to 30,000 pesos. At in 1 minute lang, ayan, pwede ka nang mayari agad sa may pag-apply mo dahil ang kaunti lang ng sinasagutan dito. At ito ay site registered din. At ang pinakabongga ay wala ngang makakaltas dito sa may iloloan mo. So kung magkano yung nakita mong limit na ibinigay sa'yo is yun at yun din ang matatanggap mo papunta sa may GCash mo. So ayan, kung interesado kayo malaman itong loan app na to, ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para mas malaman nyo pa kung ano yung mga personal information na isi-share nyo dito. So ayan, simulan na natin. Pero syempre, kung bago ka pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking GCash giveaway every month yan. At sa aking dalawang cellphone giveaway. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang pong updated dito sa mga ina-upload ko at huwag mo akong kalimutang i-PM sa aking Facebook page. So ayun, para masali agad kita. At going back nga itong loan app na sinasabi ko sa inyo ay pwedeng ma-download sa may Play Store at may 4.7 na ratings currently. At ito ay ang FT Lending or Fast and Safe Loan. Ayan, disclaimer lang, ito ay hindi ko kayo ina-encourage. Ayan, mas maigin na panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para malaman nyo kung swak nga ba sa inyo yung loan details na ipapakita ko sa inyo mamaya at yung repayment terms nila. At ayan na nga, install ko na to. At ito yung kanilang homepage. So dito, yung maximum nga na pwede mo ma-loan sa kanila is 30,000 pesos. So ayan, i-apply na natin agad. At ito na nga yung una nila nga hanapin sa inyo. Ayan, yung purpose ng paglo-loan nyo sa kanila. At ipa-flash ko na lang dyan kung ano-ano yung mga pwede nyo pamilian. Next naman na sasagutan nyo is yung education level nyo, ano yung napagtapusan nyo, marital status, kung kayo ba ay single or married na. Next, kung ilan yung anak nyo, at about sa may address nyo na ang kasunod. So dito tatanungin din kayo kung meron kayong credit card. So kung wala, 0 lang hanapin nyo. Ayan, or yung i-click nyo. At dito nga is meron ding status of loans in other apps. So kung meron kayong loan sa may iba pang apps, ay pwede nyo ilagay dito, pero kung wala naman is wala. Ayan, 0 lang. Next naman ay job type. So, eto yung pwede nyo pamilian kung anong trabaho nyo dito. At pwede nga daw dito ang unemployed, housewife, or student. Pero, kailangan nyo pa din ilagay yung monthly income nyo, kailan kayo sumasahod, at yung about sa may company nyo. Gaya ng, ayan, company address, phone number. At next na nga tayo, ayan, almost malapit na tayong matapos kasi 95% na lang. Ang hinahanap nila dito na contact references ay 5. Yun nga lang, madami silang hinahanap na contact references. At lagi nyo lang i-limit yung mga inilalagay nyo sa may phone book kung gusto nyo nga mag-try sa mga iba't ibang loan app kung nangailangan man kayo ng pera in the future para wala na ding mahaharas kung sakali nga na hindi kayo agad makapagbayad. Ayun, dahil pagka-install nyo pa nga lang doon sa may app nila at inalaw nyo yung mga permission is automatic, meron na silang access sa my phone book nyo. Kaya mas okay kung limited lang yung nakasave sa my phone book nyo. At dito naman, ayan, natapos ko nang ilagay yung 5 contact references. Face verification na tayo. Kailangan maayos yung itsura nyo. Basta nakaharap kayo sa may camera ay okay na. Hindi sila dito mabusisi. At etong last na tayo or second to the last kasi ID type na yung hinihingi nila. At eto yung mga recommended nila or pagka ito yung mga pinili nyo or meron kayo, mataas daw ang credit na ibibigay sa inyo. Kagaya ng UMID, Passport, SSS, PRC, Postal ID. Dito sa National ID, ayan, walang nakalagay na high credit pero pwede pa din naman. At pagkaya rin yung makapili ng ID, kailangan yung ilagay yung middle, last name, gender, at date of birth nyo. At ayun na, in-review na tayo agad. So dito, mag-antay lang tayo ng, ayan, less than 5 minutes. So, yun, wait lang tayo. Pero may nakita ako dito na add withdrawal account in advance. Ayun, so maglalagay muna ako dito ng withdrawal method. So, pwede ang e-wallet at bank. So, pag nakapili na dito, islagay lang ang phone number. So, dito pwede daw yung GCash, PayMaya at GrabPay. At pagkayari nga nung countdown is, siguro 1 minute na lang yung natitira. Meron na akong, ayan, offer sa kanila
siya na 300 pesos. So kaya na-try nyo na ba itong FT lending na to? Ayan, kung magkano yung credit limit nyo is i-comment nyo na din dyan sa may comment section. So dito sa may 300 na alala ko sa may mabilis cash, eto din yung unang credit limit na binigay nila sa akin. So ayun, nakakatuwa naman. Naaprobahan ulit ako sa 300 pesos. So get cash now na nga natin at eto na nga yung sinasabi ko sa inyo. Yung pinaka-interest nito is, or yung madadagdag sa may pinaka-loan nyo is 52 pesos. At babayaran nyo ng kabuuan is 352 pesos nga. Pero nga lang, yung repayment terms dito is 7 days lang. Yan. Kung hindi okay sa inyo yung 7 days, ayan, kung hindi pa kayo magkakapera ng within 7 days is, wag nyo na ituloy yung pag-apply dito. Or kung hindi swak sa inyo yung 52 pesos na madadagdag, dito sa inyong 300 pesos is wag nyo na ding itry. Pero kung umaasa kayo na mas tataas yung credit limit nyo dito in the future, ayan, kung sure kayo na makakabayad kayo on or before your due date, then pwede nyong ipagpatuloy to kasi mali naman natin tumaas, di ba? So ayun, get cash now na nga agad. At chinek ko itong repayment terms nga. Ayan, nahati pala ito sa may dalawang bayaran. Dito sa may principal is 300 pesos nga yung utang natin. Yung interest ay 2 pesos lang pala. Ah, okay. So, service fee ay 50 pesos. So, usually naman, di ba, kinakaltas yung service fee. Pero dito is, ito na yung pinakatubo at ito yung madadagdag nga sa may ilo-loan mo. So, dito sa may pangalawang pagbabayad, ayan, wala dito nakalagay na amount, pero pagka daw once na mabayaran natin itong unang pagbabayad na to is mawe-waive na or hindi na natin kailangang bayaran itong pangalawa. So, ayan, ito na yung lalabas ulit, ayan, assessing, i-confirm lang natin to at in-review ulit. So, dito, wala pang, ayan, 1 minuto, pumasok na agad sa may GCash account ko yung inilon ko dito at ayan, makikita nyo dyan, plus 300 pesos. So, wala talagang nakaltas dito, as in. At nag-search nga ako dito online kung meron na nga bang na-i-post online. So, wala pa naman ako nakikita. Pero, syempre, kung ayaw nyo naman ma-i-post online or maharas, siguraduhin nyo muna na bago nyo i-accept yung loan terms or yung loan details, ay kung hindi nyo kayang bayaran, wag nyo nang ituloy. So, kung hindi pa kayo magkakapera dun sa due date na nakita nyo, ay wag nyo na pong ituloy. Para iwas na lang din sa kahit anong problema na maaaring makapagpa-stress sa inyo. So, dito, chinek ko din syempre yung review. So, meron ako dito nakita na mabababang rating. So, nakalagay dito, 2-star because it has a fast disbursement but small credit limit. So, tama naman, mabilis lang proseso pero mababa yung binibigay nilang credit limit. So, sa una nga daw, 300 pesos din siya. Tapos, sa may pangalawa is 300 pesos ulit. At yung interest na nga pala dito is tumaas. So, kung dati, 50 pesos lang ang madadagdag, sa may pangalawa is 90 pesos na. So, ayun, kaya 2-star lang sa kanya. At dito naman sa may isa is legit but low credit. So, ayun, 300 din siya sa una, 7 days lang, 52 pesos ang interest. That's almost 17% nga ng interest. Yan, 15% monthly is the legal interest. So, this is a loan shark. Good if you loan lower but not reliable for emergency purposes. So, tama nga din dahil medyo malaki nga din itong 52 pesos na to for 7 days. At yung isa pa dito, sabi niya, na-approve nga daw siya ng 300 pesos pero nung nag-antay siya na ma-credit sa kanya is bigla naman daw siyang na-reject. So, ito lang yung isa pang downside. At confusing daw itong app na to. Sabi, loan approved pero yung disbursement ay failed. So, ito lang nga yung nakakaloka dito sa may FT lending na to. Yan, di mo alam talaga kung ikaw ba ay approved na or hindi. So, yun nga, na-approbahan ako dito. Kaso nga lang, yung interest is medyo malaki. Dahil ang repayment terms dito is talagang 7 days lang. Dahil sa may 300 pesos mo, ang pinaka madadagdag doon is 52 pesos. At medyo malaki din yon. So, tingin din lang na maliit pero malaki yon for 7 days. Dahil it's almost 17% nga ang interest, pero ayan, yung pinaka-legal interest is 15%. So, yan, kaya talagang nasa sa inyo pa rin yung decision kung kukuhanin nyo pa din to or hindi. So, ayan lang, kung na-experience nyo na din yung paglo-loan dito sa FT Lending is i-comment nyo na din dyan sa may comment section para maging aware din yung iba kung ano pa yung mga na-experience nyo na user. Kung okay ba sa inyo to, kung worth it ba or hindi. So, ayan lang. Kung may gusto pa kayong ipa-review na loan app is i-comment nyo na din dyan sa may comment section para ma-review ko yan para sa inyo. So, ayan lang. Thank you for watching.